Hi, hello po sa inyong lahat. Isang pagpalang araw ho. Nagbabalik ho muli ang Eric's Vlog. Natabunan ho ang balita ho sa plane crash na nangyari doon ho sa India. Nito hong balita naman tungkol sa Middle East na kung saan ho ang bansang Israel at bansang Iran ay nagpapalitan ho ng pagpapabagsak ng missile sa isa't isa. So, natabunan ho ang mga ibang balita dahil ho sa pangyayaring ito. Ito ho'y nagsimula nung ang Israel ho ay nagpabagsak ng maraming missiles ho sa Iran. At kaya ho naman ho ang bansang Iran naman ay bumawi ho at nagpabagsak din ng maraming missiles doon sa bansang Israel, particularly ho sa Kapitolyo ho sa Tel Aviv, Israel. So napakarami hong missiles ang ating nababalitaan na talagang walang puknat ho ang kanilang pagpapabagsak ng mga missiles. 5 araw na ho ang pangyayaring ito at talagang nakakaalarma dahil ho maraming gusali ang nawasak at mga property ho, sasakyan, lalong-lalo na ho ang buhay ng tao, ang mga inosente ho dito sa labanan ho nangyayari sa Israel at ang bansang Iran. So balitang-balita po sa lahat ng bansa itong nangyayaring kaguluhan dyan ho sa Iran at sa Israel. Ayon ho sa balita, ito hong June 16, 2025 ay 8 na ho ang namamatay sa bansang Israel, 5 ho doon sa Central Israel at ang 3 ho ay sa Port City of Haifa. So yun ho ang updated doon ho sa bansang Israel, doon ho sa mga biktima ng pagkapalitan ho ng pagkapalipad ng missiles. At sa bansa naman hong Iran, ito hong June 16, 2025 update, meron na hong mahigit 200 at 20 Iranians ho ang namamatay. 54 ho ang mga babae at mga bata ho na nadamay ho sa kaguluhang ito. At meron ding 75 na kababaihan at mga bata ang sugatan dahil ho sa walang puknat na pagbabagsak ng mga missile. So ito ho yung mga larawan na kung saan ay ito ho yung lugar ng Tehran, Iran, na kung saan ho marami ho ang lugar na binobomba ng Israel at talaga naman hong nawasak ho ang mga sasakyan, ang mga gusali doon ho sa lugar ng Tehran, Iran, at marami talagang nadadamay ho dito sa kaguluhang ito na bigla-bigla ho na nangyari. Ito pa ho yung mga ibang larawan ho dyan sa Tehran, Iran na kung saan matindi ho ang pinsala gawa ho ng mga missiles na bumabagsak ho dyan sa pagpapalipad ho ng mga Israeli na bumabagsak ho dyan sa bansang Tehran, Iran. Ayon ho sa balita, meron na din ho mga ilang Pinoy na nadamay ho, sugatan. Meron pa nga isang binalita na nasa critical ho na kondisyon dahil tinamaan ho yung building na kanyang tinutuluyan. So marami hong tao ang nadadamay ho dito. Talagang hindi maganda ho ang nangyayaring kaguluhan dyan ho sa pagitan ng bansang Israel at Iran. Ito pa rin ho yung mga ibang larawan ng pinsala na naidulot ho ng Israeli sa pagbabagsak ho ng mga missiles doon ho sa bansang Iran. Ito pa din ho yung isang larawan ho na nakuhanan ilan ho sa mga pinsala na naganap ho sa Tehran, Iran. Isa ho sa pinakamatagal na hidwaan ay ang bansahong Israel at Lebanon. Nasa mahigit ho 77 taon na
At dahil ho dito ay galit din ho ang Israel sa Iran sapagkat ang isa hong partido political dito at may mga militante hong grupo ng armed men ay sinusuportahan ho ng bansang Iran. Ito ho yung grupo ng Hezbollah. So isa ho ito sa mga kinagagalit din ho ng Iran, bukod pa ho doon sa pagdevelop ho ng Iran ng mga nuclear. Dahil ho ang sinasabi ng Iran, ang mga dinidevelop ho na mga nuclear ay para daw sa kanilang bansa sa Israel. Kaya nung isang araw ho ay inunahan na ng Israel at hindi na ho sila nakapagpigil na pasabugin ang mga ilang facilities ho na kung saan ay may hinihinalang pagdevelop ho ng mga nuclear sa bansang Iran. So bukod pa ho sa Lebanon ay meron pang mga ibang bansa ho na kung saan ay kaaway din ng Israel, na kung saan ho ay sumusuporta din ang bansang Iran. So ilan ito sa mga dahilan siguro kung bakit galit na galit ang bansang Israel sa bansang Iran, kaya hindi na sila nakapagpigil at nagpasabog sila ng maraming missiles para sa bansang Iran. Ang mga awayan ho ng bansang Israel at sa mga karatig ho niya na bansa ay napakarami na ho. Pag atin hong titingnan sa mga internet ang mga pangyayari at kaganapan ho sa digmaan, at talaga naman ho napakatagal na ng mga digmaan na nangyayari ho. Kabilang na ho dyan ang mga labanan ho nila sa bansang Palestino at sa iba pa pong mga karatig nilang bansa. Kaya napakatindi po ng walang puklat na digmaan dyan sa Middle East. Ngunit nakakaalarma lang ho dahil marami din hong Pilipino ang nagtatrabaho sa bansang Israel at Iran at sa iba't ibang panig ho ng gitnang silangan. So ang atin hong dalangin dyan ho sa mga pangyayaring yan, sana ho ito ay matigil na at mahinto, dahil marami hong madadamay na sibilyan, maging sa Iran man o sa bansang Israel. At isa pa ho dyan ang maraming Pilipino hong nagtatrabaho sa gitnang silangan. Kaya medyo nakakaalarma ho at talaga namang marami ang nangangamba sa pangyayaring hong yan. So tayo ho ay manalangin na sana ho ay hindi na ho lumala pa ang sitwasyon ho dyan, dahil ang mga tao ho sa Iran at Israel ay hindi naman nag-aaway, kundi bagkus ay ang mga leader ho ang nag-aaway-away dyan ho sa mga pangyayaring yan. Kasama na ho dyan ang mga rebelding grupo ng kanya-kanyang mga bansa ho dyan sa gitnang silangan. So yun ho, ating ipagdasal sana na tumigil na sana ho ang kaguluhan dyan, para maging maayos ho ang takbo ng buhay dyan sa gitnang silangan, dahil kawawa ho ang mga tao, lalong-lalo na ho ang mga walang kamalay-malay na mga bata ho dyan sa gitnang silangan. So hanggang dito na lang po muna ang ating vlog. Maraming salamat po sa inyong patuloy na panonood sa aking mga video. Thank you po.